ang sangkatauhan ay may malaking problema. Ang mga kasalukuyang sistema ng suporta sa buhay para sa produksyon, pamamahagi at pamamahala ay hindi makayanan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga umiiral na sistema ay ginawa, alam mo ba kung kailan? Sa ikalawang kalahati ng ikalabinsyam na siglo. Pagkatapos ay binago ang mga ito ng ilang beses upang matugunan ang mga nagbabagong gawain at mga bagong teknolohiya. Ngunit ang mga prinsipyo mismo ay hindi nagbago. Ang huling pagbabago ay ginawa noong 1950, humigit kumulang mula 1955 hanggang 1961. Unti-unti. At sa una, nang ang huling pagbabago ay isinagawa mula noong ika-60 taon, ang na-update na sistema ay gumana ng normal at nakayanan ang mga gawain kung saan ito binago. At pagkatapos ay nagsimula ang mga paghihirap na ipinahayag sa anyo ng mga krisis, parehong pambansa sa loob ng isang estado, industriya, sa loob ng isang tiyak na industriya at pandaigdigan. Nagkaroon ng ilang malalaking pandaigdigang krisis. Ang sistema ng produksyon, pamamahagi at pamamahala ay umabot sa pinakamataas na kakayahan nito sa simula ng ika-21 siglo. Mabuti, humigit kumulang noong 2000s. Ang sitwasyon ay maihahalin tulad sa isang bahay, sa isang tirahan. Ang isang bahay ay itinayo para sa isang tiyak na bilang ng mga tao, para sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kung paano sila nakatira, kung saan sila pupunta, kung ano ang kanilang ginagawa, kung paano sila natutulog, kung saan sila matatagpuan at isinasaalang-alang ang mga teknolohiya na magagamit sa oras na yun. Iyon ay kung mayroong pagpainit ng kalan, nag-i-install sila ng kalan. Kung mayroong electric heating, pagkatapos ay radiators, boiler at iba pa. Dito. Ngunit sa paglipas ng panahon, humihingi ng pagbabago at nagbabago ang mga teknolohiya. At ang bahay na ito ay kailangang muling itayo. Ibig sabihin, kung dati ay may kalan, ito ay nakatayo sa gitna ng silid at mayroon lamang isang kubo, walang partisyon, walang init ng lahat. Dito. At saka lumitaw ang isang boiler, lumitaw ang mga tubo, oo, posible na ipamahagi ang mga tubo sa buong bahay at sa gayon ay init. Hindi na kailangan ng kalan. Ang kalan ay giniba at hiwalay na silid ay ginawa doon. Natural, ang bahay ay hindi idinisenyo para dito. Ito ay lumiliko na baluktot, liko, masamang pagpaplano, ilang angular na silid koridor. Lahat ng ito ay medyo masama. Pagkatapos ay lilitaw ang kuryente. Naka-install din ang kuryente, ang mga butas ay drilled, pagkatapos ay lilitaw ang alkantarilya at maaari kang gumawa ng mainit na banyo sa bahay. Dati nasa labas, may bathhouse doon, pero ngayon pwede na sa bahay. Ngunit walang puwang para dito sa bahay. Kailangan nating mag-imbento, magdagdag, muling itayo, ilang bagong pinto, verandas at iba pa. Pagkatapos ay pamilya, lumalaki bata. Kailangan nating gumawa ng dalawang magkaibang pamilya, dalawang magkaibang pasukan, extension, karagdagan. Ang resulta ay katakot-takot halimaw ito. Ito ay itinayong muli, muling idisenyo, binago ng maraming beses, tama? Ngunit hindi pa rin makayanan ang mga gawain. Ito ay hindi pa rin maginhawa upang manirahan dito at hindi maginhawa upang mapanatili ito. Malaki ang halaga nito. Kung tutuusin, masama ang takbo ng lahat. Yun ay, ang lahat ng mga posibilidad para sa pagbabago at pag-upgrade ay naubos na at walang mga bagong aksyon na mapapabuti ang sistema, mabuti. Ang pandaigdigang sistema ng sangkatauhan at ang bahay na ito sa partikular at hindi ito makakatulong na makayanan ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya ano ang kailangang gawin? Kailangan nating magtayo ng bagong bahay, ng bago. I came to this idea. Well, matagal ko nang naisip na bumili ng bahay sa village at doon tumira, di ba? Sinuri ko ang isang malaking bilang ng mga bahay na ito. At pagkatapos ay sa isang punto ay napagtanto ko na wala akong magagawa sa bahay na ito. Sa mga lumang bahay na ito na itinayo doon noong dekada 60, ang mga kahoy na ito. Iyon ay malapit na ako, tulad noon, kahit na ilang muling pagpapaunlad, kuryente, iba pa, mga banyo, imposibleng gumawa ng normal na pabahay dito, mabuti na nakakatugon sa aking kasalukuyang mga kinakailangan. Imposible. Gaano man mo ito itayo, ayusin o muling itayo, ito ay luma pa rin at hindi pa rin ito maginhawa. At mas madali at mas mura ang kumuha at magtayo ng bahay mula sa simula. Bago, malinis, agad na isinasaalang-alang ang mga gawain na kailangan ko. Ito ay eksaktong parehong problema na kinakaharap ng lahat ng sangkatauhan ngayon. Ngunit, anong problema, ha? Kapag binago natin ang ating bahay, halimbawa, kailangan nating muling itayo ang bahay, maaari tayong pumunta sa isang lugar, sa ibang lugar, at sa panahong ito, habang ang pagtatayo, muling pagtatayo, pagkukumpuni, ay nangyayari, nakatira tayo sa ibang lugar. Well, ano ang gagawin sa buong planeta?
Bueno, imposible para sa lahat na lumipad sa Mars, oo, upang magsimula ng muling pagsasaayos dito at pagkatapos ay bumalik ang lahat. Hindi ito gagana at yun ang dahilan kung bakit kailangang gumawa ng malaking pag-aayos sa bahay na aming tinitirhan. At walang gustong gawin yon, di ba? Naiintindihan ako ng sino mang nakagawa ng mga pagsasaayos at nabuhay ng sabay. At kaya, ang sangkatauhan ay nabubuhay na sa loob ng 3 dekada. Ibig sabihin, kailangan baguhin na. Ito ay hindi lamang kinakailangan upang baguhin, ngunit ito ay kinakailangan upang ganap na baguhin ang lahat. Pero ayan doon mas maganda kung ipagpatuloy natin ang buhay na ganito, sa ngayon ay ganito at iba pa, hindi naman masama, di ba? At patuloy silang mabubuhay hanggang sa umabot sa kritikal na sitwasyon ang mga bagay, hanggang sa bumagsak ang bubong, hanggang sa may tumagas dito o doon. Sa pangkalahatan, hanggang sa masira ang lahat. Ganito sila mabubuhay hanggang sa kapag naging kritikal ang sitwasyon at ang mahirap na sitwasyon ay nangangailangan ng mga hakbang sa emerhensya. Ibig sabihin, ayaw nilang kumilos para mag-modify, mag-restructure kanina. Ayaw nilang gawin. Pagkatapos ito ay kailangang gawin ng madalian, na may malaking pagkalugi, na may malaking katangahan, sa pangkalahatan, na may malaking kaswalti at iba pa. Anong ibig mong sabihin? Mga kudeta, revolusyon, digmaan at iba pang malawakang pagpatay. Intentional or nangyari lang yon. Namatay sa gutom. Ano ang maaari mong gawin? Tama? Hindi nagkasya. Ang digmaan sa pagitan ng Europa at Russia sa Ukraine ay isang pagtatangka ng mga individual na sektor, partikular sa Europa at Russia, na patuloy na umiral ng walang malaking pag-aayos ng sistema. Ibig sabihin ang mamuhay ayon sa dating gawain. Nais ng Europa na kainin ng Ukraine dahil magtatagal ito ng ilang oras sa tulong ng mga mapagkukunan ng Ukraine. At ang Russia ay hindi nagbibigay ng isang piraso ng Ukraine mabuti dahil kailangan nito mismo. At kaya magkadikit ang ulo nila sa isa't isa. Ang magkabilang panig ay natatakot sa isang tunay na digmaan dahil ang isang malaking digmaan ay magdudulot ng malaking pinsala sa Europa at Russia at sirain ang marupok na katatagan. Sa katunayan, ang sitwasyon ay medyo marupok. At ang pinsala mula sa naturang digmaan, kung talagang magsisimula ka ng isang malaki, ay mas malaki kaysa sa pakinabang ng unang tagumpay. Nawala ng higit pa sa natamo ko. Iyon ang dahilan kung bakit ang Russia at Europa ay nagtulak at kumagat ng kaunti sa isa't isa, ngunit hindi pa maglakas loob na magsimula ng isang malaking labanan. Bagaman ang Europa ay naghahanda na para dito, naghahanda. At ito ay maaaring magpatuloy sa mahabang panahon hanggang sa bumagsak ang isa sa mga disputant, alinman sa Russia o Europa. Ang umiiral na sistema ay hindi na makayanan ng pagkarga. At ang isang matamlay na lokal na digmaan, bagaman ito ay medyo maliit, gayunpaman, ito ay nagpapakilala rin ng karagdagang pasanin. Ito ay lumilikha ng karagdagang mga paghihirap. Abala, kawalang kasiyahan at iba pa. Dito, kaya naman kahit paano mo ito pilipitin, anuman ang iyong gawin, ang sitwasyon ay hahantong pa rin sa pangangailangan para sa isang malaking pag-aayos ng buong sistema. Sa pamamagitan ng digmaan, sa pamamagitan ng krisis, sa pamamagitan ng kamatayan, ang sistema ay kailangang baguhin ng maaga, kusang loob, ngunit wala pang may gusto nito. Hindi ito gusto ng mga mas mababang uri, ni ang mga matataas na uri ay gusto ito. Dahil ang lahat ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkawalang kilos. At ngayon okay na kami. At kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kami sa pangkalahatan ay walang pakialam. Bueno, hanggang sa ito ay maging talagang matigas, hanggang sa ang dyablo ang pumalit, lahat tayo ay mamumuhay sa dating paraan. At kaya isang kakilakilabot na pagbagsak ang magaganap, magkakaroon ng malaking digmaan, magkakaroon ng malakihang krisis, magkakaroon ng ilang uri ng nakamamatay na epidemya, magkakaroon ng pagkawasak ng malaking bilang ng mga tao. Isang bagay mula sa listahang ito ay tiyak na naroroon. O kung ano ang hindi ko sinabi, ngunit isang bagay pa rin na malaki, bastos at malakihan, at napakasama. Maghintay tayo. Kung ang mga tao ay hindi nais na malutas ang isang problema sa isang mabuting paraan, kung gayon ang problema ay malulutas ang mga tao sa isang masamang paraan. At pagkatapos ay hindi mo sinasadya na lumikha ng isang bagong sistema,